sa lahat ng mga may karelasyon, ang pinakamasakit na iyong malaman ay ang katotohanan na hindi ka na mahal ng iyong partner. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na hindi ka na niya mahal. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto, ating aalamin ang mga signs na hindi ka na niya mahal. So, at number 1, eto, disrespect. Alam nyo, kapag wala na talagang pagmamahal ang partner mo sa iyo, wala na yang respeto. Kaya kung ano man yung mga pakikitungo niya, yung mga masasakit na pananalitan niya against you, hindi na yan finifilter, hindi na yan pinag-iisipan. Basta na lang yan, banat ng banat sa iyo kahit masasakit ang mga pinagsasabi or mga pinaggagawa sa iyo. Kasi wala na siyang pagmamahal sa iyo. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, napakasakit sa kanya na masaktan ka or nakikita ka na nasasaktan, umiiyak, or anything na nakakasakit sa iyo, hindi niya gagawin ang mga yon. Pero kapag wala ng pagmamahal, wala na yan. Parang open na yan eh. Kahit ano pa ang mga sasabihin sa iyo, lahat-lahat na. Pangbabastos, pangpapahiya, minsan physical na pananakit. Andyan na lahat. Yung mga hindi maganda sa isang relasyon, yun ang kanyang pinaggagawa. Kasi wala na siyang respeto dahil wala nang pagmamahal sa'yo. So, kung nararanasan mo yan, umalis ka na, okay? Huwag ka nang magpilit sa ganyang uri ng relasyon. So, ayan po, ang number 1. Number 2, wala nang ganon. Ano ba yung ganon? So, wala na yung mga pinaggagawa niyong pagpapakita ng pagmamahal niyo sa bawat isa. At yan yung S, yung action, okay? Kapag hindi ka na mahal ng partner mo, yan ang unang-unang iniiwasan niyang mangyari sa inyong dalawa. Kasi wala eh, hindi ka na niya mahal. Ang feeling na niya ngayon ay diring-diri sa iyo. Kaya hanggat maari, talagang hindi siya papayag na aabot kayo sa ganyang sitwasyon. Okay? Kaya kung napapansin mo na umiiwas, laging umaayaw, napakaraming dahilan ang partner mo kapag nagpapakita ka ng interest sa bagay na yon, nako, napakataas ang chances na talagang nagsiswitch or nagkakaroon ng paglalaho ng pagmamahal sa iyo. Okay? Kasi kapag mahal ka ng iyong kapareha, yung bagay na yan ay talagang lagi-lagi niyong ginagawa. Di ba? Kasi yan yung ibinubuhos yung pagmamahal nyo. At yung act na yan, ang isang bagay na talagang doon nyo ipinaparamdam ang pagmamahal nyo sa bawat isa. Kaya kapag wala ng ganyan, nako, may something na sa relasyon ninyo. It's either ikaw or siya ang may diferensya or wala ng pagmamahal. Okay? So, kung napapansin mo yan, mag-isip-isip ka na or talagang kumprontahin mo na kung okay pa ba kayo or hindi na, di ba? Sayang ang panahon kung mananatili ka sa isang relasyon na wala ng pagmamahalan. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung secrecy and lies. So, kapag napapansin mo na parang lagi na lang nagsisinungaling ang kapareha mo, yung nararamdaman mo na marami na siyang itinatago sa iyo. Mga sikreto, wala na. Wala na yung openness ninyong dalawa. Wala na yung
inaalam nyo o nag-share kayo ng mga nangyayari sa bawat isa sa inyo. Pero itong partner mo, kabaliktaran, di ba? Kasi itong partner mo na ito ay puro na paglilihim, puro na pagsisinungaling ang kanyang pinaggagawa. Sa umpisa, maaring hindi mo pa yan nalalaman, hindi mo pa yan nakikita. Pero habang tumatagal kayo, wala namang sikreto na hindi rin mabubunyag at dito mo malalaman na talagang matagal ka na palang niloloko. Matagal ka na palang pinagsisinungalingan at marami na siyang inililihim sa iyo. Okay? Ang mga ganitong gawain ay literal na wala ng pagmamahal. Kasi kapag andyan yung pagmamahal, yung mga bagay na ito ay hinding-hindi mangyayari. So, kapag ang partner mong yan ay nabubuhay sa mga ganitong gawain, sa kasinungalingan at paglilihim, wala na yan. Okay? Move on ka na. Huwag ka nang mag-stay sa ganyang uri ng relasyon kasi walang patutunguhan yan. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung nakikipag-flirt sa iba or nakikipaglandian siya sa iba. Alam mo, kapag dumating sa punto na ganito na ang partner mo sa ibang tao, kabastusan na yon, kawalan ng respeto sa iyo. So, yung mga ganyang mga galaw niya, wala na niyang pagmamahal sa iyo. Kasi bakit pa siya nakikipaglandian sa ibang tao kung kayo naman ay magkarelasyon, 'di ba? Kaya itong mga galaw ng partner mo, pagpapakita 'yan na wala na niyang pagmamahal, okay? Kung nag-i-stay pa rin siya sa relasyon ninyo at ganyan ang kanyang mga pinaggagawa, malamang na meron siyang ibang agenda. Meron siyang mga pakinabang. Talagang nag-i-stay lang siya dahil mayroon siyang mga nakukuha sa iyo at maaring yan ay yung mga material na bagay, pera, yung mga ibinibigay mo sa kanya. So, yung mga ganyang partner, kapag nahuhuli mo siyang nakikipagganyan sa ibang tao, hayaan mo na, pakawalan mo na. Hayaan mo siyang doon na siya manatili or mag-stay sa mga ganyang kanyang pinag-uukulan ng oras. Okay? So, ayan po, ang number 4. Number 5, wala ng communication. Siguro dapat ito yung kauna-unahan. Merong withdrawal, ayaw makipag-usap, umiiwas sa iyo. Hanggat maari ay ayaw kanyang makita. Di ba? Ganon ang tao na nawalan na ng pagmamahal. So, affected talaga dyan. Number 1 is yung communication. Okay? So, kung napapansin mo na parang wala na yung dating pag-uusap ninyo, kung napapansin mo na parang umiiwas siya, sinasadya niya na wala sa piling mo or late umuwi, marami siyang dahilan, siguradong nagbago na yan. Okay? Kasi ang taong nagmamahal, gustong-gusto kanya laging kausap. Gusto niya lagi na talagang may connection sa iyong dalawa. At yan yung communication. Okay? Kaya kapag wala ng connection, wala na yung communication, wala ng pagmamahal. Okay? So ayan po, ang number 5. So ayan po, ang iilang mga signs na hindi ka na niya mahal. So kung nararanasan mo ang mga ito, kung nasa ganitong sitwasyon ka, mag-isip-isip ka na. If it is worth saving, go for it. Pero kung wala na, better na mag-move on na. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe